handa ka namin nasamahan. Sa mga paglalakbay, may Diyos na nakagabay. At sa iyong pagbablog, kami nakasubaybay. Yo, what's up mga casting at welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong muli. At ngayong araw ay meron naman tayong bagong topic para sa panahon ng tag-init. At paano nga ba natin ito maiwasan at anong kailangan nating mga gawin para hindi tayo maapektuhan ng sobrang init na panahon. So ngayon, pag-uusapan po natin ayon sa latest update na ngayon po ay sobrang taas ng init. Lalo na dyan sa atin sa Pilipinas. Yan. Ano nga bang kailangan natin gawin pagka sobrang init ng panahon? Kung meron po tayong mga lakad sa labas, magdala po lagi tayo ng mga payong. Yan. Tubig, wag po natin kalimutan ang tubig. Uminom ng maraming tubig. At saka wag po tayo masyado magbilad sa araw para maiwasan po natin ang pananakit ng ulo. At maiwasan din po natin ang heat stroke. Yan. Kasi ang pagka po tinamaan po tayo ng heat stroke, mahirap po. Mangyayari dyan, pwede po tayo magkumbulsyon, lalagnatin, or pwede po tayo mag-collapse. Pwede po natin itong, hindi naman po sa pag-ano, pwede po itong ipahamak na ating katawan. Yan. Po sa mga parents na may mga bata na laging kalimitan naglalaro sa labas, lalo pag sobrang tiktik ng init or may init ang panahon, huwag na po natin palabasin ng mga bata para maglaro sa labas. Mas maigi po papaglaruin na lang natin sa loob ng bahay or sa mga liblib na lugar na lang po natin dalhin sila para hindi po sila tamaan ng heat stroke. Yan. Kahit po dito sa sa Singapore, sobrang init din po ng panahon. So dito ang mga tao hindi rin masyado naglalabas ng bahay kasi nga sobrang init. Mas pinipili nilang mag-stay na lang sa bahay. At bibili muna tayo ng palamig kasi nauuhaw tayo. So ba yan. So tayo dumaan. So ano bang sinyalis pag tinamaan ka ng heat stroke? So yun, masakit ang ulo mo, pwede kang magsuka, pwede kang lagnatin, pwede kang magdeliryo, pwede kang mag-collapse. Yan. Yan po yung mga sanhi. Nandito na ulit tayo sa labas ng aming building at bibili lang tayo ng ating pwedeng inumin. Yan. So yun, nakabili na tayo ng herbal tea dito sa Howard Center. Yan. Painom muna tayo kasi may init. Sarap. Nakakalis ng pagod. So dito ako minsan nagpipizza yan sa Domino's. Dito kompleto rin yung mga bilihan yan. Bakery. O yan, mga tindahan ng damit, patahian. Pwede ka magpatabas dyan ng mga pantalon mo kung gusto mo. So yun, lalo na doon sa mga bata na laging nasa initan, mag-iingat kayo lagi. Huwag kayo masyadong magbilad sa araw. At doon po sa mga parents na lagi pong lumalabas, kung hindi naman po importante,
Huwag na po kayong masyadong maglalabas at mag-expose sa initan. Kasi napakainit po talaga ngayon ng panahon. At kailangan po natin mag-ingat din. Kasi pag nagkasakit po tayo, tinamaan tayo ng sakit, mahirap na din. So hindi lang gastos. So syempre mag-aalala din ang pamilya nyo pagka nagkasakit na. So time check tayo ngayon 11:30 na ng tanghali. Talagang tik-tik na rin init dito, oh. You know? Ito nyo? Tulo pawis ko eh. You know? Tik. So doon muna tayo, papahangin-hangin tayo sa ilalim ng building. Doon ulit tayo tatambay. Saan ba yung mga tinatambayan? Wala na. So dito malamig dito. Hindi tayo masyadong makakaano ng araw. Makakaramdam ng araw. Lalo't ngayon, tag-init. Mas maigi. Magkulong na lang tayo sa bahay. At magano tayo ng mga natin. Init. Tulong. Pinapawisan na tayo. So, tingnan natin cellphone. So, tamang lang tayo dito. O, yan o. Ilalim ng puno para malamig. Tapos tamang inom ng herbal tea. Yan. Herbal tea. Ano kaya naman ito? Hindi ko alam kung anong content ito eh. Pero masarap siya. Lasang longgan. Kung alam niyo yung longgan yun, gano'n ang lasa ng soft drink, ng drinks na ito. So kukuha lang natin ng pagkain kanina, pero hindi pa tayo nagtanghalian. Maya pa tayo kakain pagbalik. Kasi lumabas muna ako, napaibig ako mag-drinks. Bumili muna tayo dito sa baba. So yun o. So surroundings ng aming building dito sa baba. Yan. So alam niyo naman na to kasi dito ko lagi sinushoot yung aking mga videos pagka nag-video ako. Yan. So yun, nakakatakot talaga ngayon ang panahon. Binin mo, may mga napapanood ako sa Facebook, sa YouTube. Yung mga kalimitan tinatamaan, mga bata pa. Mga teenager, yan. Mga less than 10 years old. Nakakaawa. Pati magulang nakakaawa pagka nakikita nilang ganun ng kanilang anak. Lalo pagka hindi na alam kung anong gagawin. Pag kinumbulsyon na, tapos mamaya mangingisay, tapos napag-alala talaga kung gano'n ang ma-experience mo. Lalo ngayon, pag mga panahon ng tag-init, dapat i-advise nyo na ang mga anak nyo ay uminom lagi ng maraming tubig. Meron din po ako nabasa na latest update para sa temperatura ng init ng ating lugar dyan sa Pilipinas. Makikita nyo po dun sa Pag-asa. I-check nyo po dun, makikita nyo yung mga update dun. So everyday yon nag-update sila kung ano ng sitwasyon ng Pilipinas panahon ng tag-init. Kasi aabutin ng hanggang next month. Yan, sobrang init. Kasi tapos na ulit ang taglamig eh. December, January, February yan. So ngayon talagang tag-init na ito. Sobrang tik-tik ng init. Lalo sa, yan, pag summer.
Pag minsan umuwi ako ng Pilipinas, dati, na-experience ko, sa tiktik ng init, tumitirik na yung ano ko, balahibo. Tapos mas mahapdi sa balat. Talagang sumisinip sa ano, sa laman mo ang sobrang init, para kang tinutusta. Kaya kung may mga puno dyan, mas maigi, mag-stay na lang kayo sa mga ilalim ng puno, sa malalamig na lugar. Kung nakakaranas kayo ng pananakit ng ulo, inom kayo ng maraming tubig. Umiwas kayo sa sikat ng araw, lalo pag sobrang tiktik na at tanghalian. Tsaka sa panahon ngayon, huwag kayo masyadong magkakain ng matataba at masisebo. Hindi rin magandang kumain ng masisebo at matataba, lalo pag tag-init. Iwasan din ang mga prito. Hanggat maaari, mas maganda mga ano lang, mga nilagang gulay. Yan ang mga the best na kainin ngayon tag-init. Tsaka mga juice, palamig, kung meron kayo dyan. At least pero hindi rin maganda ang sobrang lamig ng iinumin nyo pagka sobrang init. Dapat katamtaman lang. So ayan, meron tayo ditong babasahin. Info update ngayong araw. Nabasa ko to dito sa Google. So Pag-asa sees 42 degrees Celsius to 43 degrees Celsius danger level heat index in 7 areas on April 4. So ngayon lang po to, April 4. Level heat index in 7 areas. Ano kaya 7 areas to? Tingnan niya natin. So yun, Dagupan City, Pangasinan 42 degrees Celsius. Tapos Sangley Point, Cavite 42 degrees Celsius. Puerto Princesa City, Palawan 42 degrees Celsius. Central Bicol State University of Agriculture in Pile, Camarines Sur 42 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo 43 degrees Celsius. Yan, mga taga Iloilo po, dyan sa lugar ng aking misis. Ingat po kayo dyan. Catarman, Northern Samar 43 degrees Celsius. Zamboanga City, Zamboanga del Sur 42 degrees Celsius. Yun po, yung mga lugar na nasabing mataas yung heat index ngayong araw. So doon po sa mga nabanggit na lugar na yan, ingat po tayo. At maging alerto po tayo sa panahon ng tag-init. So ang sabi po dito, Manila, Philippines, a heat index of 42 to 43 degrees Celsius was forecast in 7 areas of the country for Thursday, April 4. So yun po, yung nabanggit natin kanina ng mga lugar, yun po yung mga matataas ang heat index ngayong araw. So according to the Philippines Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration, Pag-asa, this dangerous category heat indication will be in the following places. Yan. So yun po, yung mga lugar kanina na sabing heat index will be in the following places. Nasa danger category daw po yung mga lugar kaninang nabanggit na kailangan mag-ingat at maging alerto at iwasang maglabas-labas ng bahay. So yun, Pag-asa previously explained the temperature that range from 42 to 51 degrees Celsius fall under the danger category of heat indices, which result in heat cramps, exhaustion, and even heat stroke with trauma. So yun, magsasanhi daw po ito ng magresulta daw po ito ng heat cramps. Ito po yung mga muscle cramps, panginginig ng ating mga kalamnan, pagsusuka at pagkahilo or pagkawalan ng malay. So yun, sabi po dito, it like this define the index as a measure to contribution high. Humidity makes the abnormality high temperature, reducing the variability it could itself. To prevent the effects of frosting weather, Pag-asa said public must be limit time
Yun kailangan daw po nating limitahan ang ating paglabas-labas ng bahay. Uminom ng maraming tubig. Yung pong pag-inom, umiwas sa pag-inom ng mga kape, mga soda na may drinks at saka mga alcohol tulad ng mga alak, yan. At gumamit po tayo ng mga payong, mga sombrero at sleeveless kung lalabas po tayo ng bahay. Sleeveless na komportable. At huwag po tayong magbabad sa tiktik ng init, yan. So what added the symptoms related illnesses with business. Ngayon, kung sakali daw pong ma-encounter nyo na ganito, pumunta lang po kayo sa mga ilalim ng puno. Uminom daw po ng tubig. Alisin ang damit. Kung napakainit ng damit na ginagamit, magpalit ng maaliwalas na damit. At basain nyo ng inyong kilikili, mga singit, anchors at saka mga batok, yan. Lagyan ng ice kung sakaling nakakaranas kayo ng sobrang init, yan. So yun po, yun ang nabasa natin dito ngayong araw na balita. So, ang the best po talaga yan ay wag na po tayo masyado maglalabas ng bahay. At iwasan po natin mag lagi sa initan. Kasi pagka nagkasakit na, hindi basta-basta. Sundan lang po natin yung mga panuntunan na nagsasaad ng kailangan natin ngayon sa panahon ng tag-init. At sigurado pong maiwasan po natin ang heat stroke, yan. So dito ko na lang po tatapusin ang ating videos. At kita-kits na lang po tayo sa mga susunod kong mga videos. Kung hindi pa po kayo subscribe, i-consider nyo pong mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong update sa aking mga ini-upload na videos. At saka sa mga videos kong ilalabas, ma-update din po kayo. At kita-kits na lang po tayo sa mga susunod kong mga videos. At ingat po kayo parate, lalo ngayong panahon ng tag-init. So makinig lang po tayo sa mga advice ng mga eksperto. At iwasan po nating maglalabas ng bahay. At inom po tayo lagi ng maraming tubig. So God bless you all, and see you next time. Bye bye, and God bless. Bye bye. Hustling TV, handa ka namin nasamahan sa mga paglalakbay. May Diyos na nakagabay at sa iyong pagbablog kami nakasubaybay.